Hello mga kabunyog, mga kababayan, magandang tanghali po, magandang hapon, magandang araw, kung anong oras man po sa mga kinaroroonan yung lugar ngayon. Ano po? Eto na naman po ang hirit ni Aling Suset. Ayan. Ayan. Aling Suset, kumusta na po? Ano po bang hirit mo ngayon? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Nakikita niyo po ba yan? Stara out! Lenny, pasok! Ang ganda naman ng ano ni Aling Suset Bakit Sara out? Lenny, pasok alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, nung mga nakarang araw nababalitaan po natin na tatanggalin na po sa DepEd as secretary si ating Bepi Sara Duterte. Hindi na po siya yung magiging DepEd secretary. Kaya siya ay out na. Wow! Magandang balita yan mga kabunyog, mga kababayan, ano? Siguro dito talagang masasabi natin na talagang masasabi natin na baka magkaroon na tayo ng magandang edukasyon pag si ating former Vice Lenny Robredo ay pumasok as Secretary ng DepEd. Okay tayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay tayo dyan. Yan. So, suportahan po natin ating magiging secretary, bagong secretary ng DepEd. Sana magkatotoo po yan. At muli na naman po natin maikakabit dyan yung ating honesty is the best policy. Na-miss natin yung word na yun, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Yung honesty is the best policy. Pero sa administrasyon ngayon, nabulol na si Aling Suset. Sa ating administrasyon ngayon, honesty is not the best policy. Bakit nga po? Mga unit team po unit team. Pero hopefully na yung ating magiging secretary ng DepEd ay si Secretary former Vice President Lenny Robredo. So proud po tayo. Pero sabi nga ng mga comment nila, nag-BBM na daw ba si Lenny Robredo? Yun yung mga tanong Bakit si Lenny Robredo ay makikipag unit team? Ay, di naman unit team na Ibig sabihin, susuporta lang siguro mga kabunyog, mga kababayan ng ating former Vice President. Pabor sa atin yan Pabor sa atin yan. Mabago lang yung takbo ng ating edukasyon. Ma-improve yung quality na education natin. Hindi sa ano pa mang bagay. Salamat nga po tayo Pasalamat po tayo dahil kahit paano binigyan ng importansya yung ating former Vice President, di ba? Na mapakabilang sa gabinete ng ating President ngayon, PBBM. At ito na rin po yung way, ito na rin po yung way na makapasok ang ating Bepi Lenny na mapatunayan ng mga oposisyon na talagang maganda yung hangarin. Hindi yung oposisyon lang ang habol natin, yung maluklok sa posisyon. Nasa pang-ilan tayo ng napakakulelat natin pagdating sa edukasyon. Wala. Nung araw, ako sa karanasan ko, nung araw ang kurot sa akin ng nanay ko sa singit, nangingitim. Pag hindi ako marunong bumasa, nangingitim.
yung kurot ng nanay ko mula sa ilalim ng singit ko, pataas. Nako, sakit nun. Kailangan matuto ka magbasa. Pero ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, mga kapamilya, nung nagkaroon ng mga bagong teknolohiya, ang mga bata wala nang laman ng nagkaroon itong mga computer, hindi na nagbabasa ng libro. Hindi na nagbabasa ng libro. Inaasa na lang ang research nila sa sa computer. Umaasa na lang sila sa computer. Hindi naman tayo mga robot eh. Dapat may laman yung utak natin para sa pagbabago ng ating bansa, sa mga bagong teknolohiya at mga pag-unlad ng ating ekonomiya. Kailangan po talaga natin ng edukasyon. Matuto yung mga bata. So yan. Kabunyog, makabayan. Isang napakagandang balita po yan. Pag nagkatotoo, pag nagkatotoo na ang ating former Vice President Leni Robredo ay mauupo sa as Secretary ng Department of Education. Proud po tayo dyan, mga kabunyog, dahil mapapatunayan po ng ating mga opposition leaders na hindi lamang yung posisyon ang hinahanap nila, kundi mapatunayan, mapatunayan na makatulong sila sa pagbabago ng takbo ng ating bansa, di ba? Yan. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon kay Kuya Hil, ang Francisco, kay Kuya Dong Laranang. Yes, Leni to DepEd. Yes na yes. Para naman po magkaroon ng magandang quality yung ating edukasyon. At talagang talagang mga bata hangga't maaari sana limitahan na po natin ng mga gadgets na yan, yung cellphone. Imagine mga kabunyog, makababayan. 2 years old na bata, marunong mag-cellphone, mag-operate ng cellphone. Samantalang tayo nung araw wala tayong kaalam-alam dyan. Pero hopefully na si Bepi Lenin ma-improve na yung quality ng education, tanggalin na yung mga pagre-research sa mga puro computer. Dapat talagang matutong magbasa. Matutong magbasa yung ating mga kabataan ngayon. Imagine college na hindi pa marunong mag-English. Diba? Sabi po ng ating commenter Janus Jai, good day po. Di naman papasok sa admin. Cabinet ni Marcos. Ang matino, mahusay, malinis ay may pusong leader, Madam Philippines. Yeah. Alam niyo, wag na lang po tayong, sabi ko nga, hindi po ako makamarcos. Hindi po ako makamarcos sa totoo lang po. Pero, kung makakatulong naman po sa ating mga kababayan, kung makakatulong naman po sa pagbabago ng ating bansa, makakatulong sa quality education, bakit hindi na lang po natin na hayaan na halimbawa maging cabinet members ni PBM, di ba? Kasi pagtulong yon. So dito, sabi ko nga, mapapatunayan talaga natin na hindi lang yung posisyon ang habol natin, kundi yung good quality of education at yung pagbabago ng buong bansa natin. Diba? So yun. Alam ko marami pong matutuwa ng mga kakamping, mga kakamping, at syempre, sabi nga nila, yung mga pink lawan na yan, marami pong matutuwa dahil matutulungan po natin yung ating Pangulo. Kasi alam naman po natin kung ano talaga yung tunay na layunin ng ating mga opposition leaders na talagang mabago yung ating lipunan. Lalong-lalo na sa edukasyon. Kabunyog, mga kababayan. So, ayan po. Paki-share lang po, mga kabunyog, mga kababayan, yung vlog ni Aling Suset. Lagi po tayo ngayon magkakarinigan, magkukumustahan, magkikwentuhan. So, tuloy lang po laban natin, mga kabunyog, mga kababayan.
sana talagang wish natin na si Bepi Leni ay makaupo as Secretary ng Department of Education para sa ating mga kabataan, gumanda yung edukasyon, at syempre pag may magandang edukasyon tayo, maraming matututo. Sa totoo lang, marami tayong mga experts Kaya lang hindi natin napapakinabangan dito sa ating bansa. Kundi sila ay nangingibang bansa dahil nga, alam nyo naman po, kapag ikaw ay matalino, ang edukasyon nabibili rin. Kapag ikaw ay experts na sa mga bagay-bagay, yung ikaw ay marami nang naimbento, babayaran ka ngayon ng malalaking halaga sa ibang bansa para ikaw ay maging inventor nila sa kanilang company. Di ba? Lalong-lalo na yung mga pharmaceutical na yan. Yan. So, yun lang mga kabunyog, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Kay Ate Norma Taray, kay Eddie Muhammadod, Dante Benedicto, kay Ote Pestrabello, kay Ate Grace Pieces. Maraming salamat po sa inyo. Ayun po tako sa pera sa akin na pera. Ayan. Robredo, walang 125M na nauubos sa laban. Kasi nga po, talaga naman, aminado naman tayo na malinis at matino yung ating former Vice President, diba? Kaya nga tayo naghahangad ng mga pagbabago. Hi. Hindi po ako si Aling Didit, ako po si Aling Suset. Ayan. Ayan po, sige po mga kabunyog, mga kababayan, maraming salamat po. Tuloy lang po ang laban, mga kabunyog, So, paki-share lang po yung vlog ni Aling Suset at ito po ay tuloy-tuloy na po tayo magkakarinigan at syempre po, salamat po sa inyong lahat. Ayan, paki-support, paki-subscribe, So, muli po, ito po ang inyong Aling Suset. Ayan, maraming salamat.